Purihin natin ang Diyos. Amen? Amen. So ngayon po, ay mag-aaral na po tayo. Pag-aaralan po natin ang lalaking mayaman. Like, Amen? share, So subscribe. sa buhay po natin mga kapatid, alam niyo po kung kayo po ay mayaman, pasalamatan niyo ang Diyos dahil mayroon kayo niyan. Kayamanan. Amen? Doon naman sa hindi mayaman, material, pero nasa Panginoon na, mas lalo pa kayo magpasalamat sa Diyos dahil naging mayaman kayo sa salita ng ating Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos. Amen? So ngayon po, isa po siya sa pinuno ng bayan. Amen? Siya po ay may katanungan sa ating Panginoon. So, subaybayan po natin at ating pakinggan. Sa may mga Biblia, pwede rin po kayo sumabay. So, dito po sa Lucas, Kabanata 18, sa talata po ng 18 pa rin, pababa. Amen? So, ang sabi po dito, may isang pinuno ng bayan na nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtanto ang buhay na walang hanggan?" So malinaw ang katanungan ng isang lalaking mayaman sa ating Panginoong Jesucristo. Nagtatanong siya kung ano raw ang kanyang gagawin. Amen? Upang makamtan daw po niya ang buhay na walang hanggan. Tama po? So minsan sa buhay natin bilang Kristiyano, di ba, nagtatanong tayo kung ano ang ating magiging kinabukasan. Amen? Yung iba, nag-aaral, talagang nag-aaral, nagsisikap na mabuti para magkaroon ng magandang kinabukasan. Amen? Gising ng umaga para hindi mali. Tama? So dapat, kung ganun ang ginagawa natin noong mga panahon na yun, dapat higit sa lahat ngayon, amen, na dapat nagsisikap tayo, gumising ng maaga, at tayo po ay makapagsamba. Amen? Dahil ang ating pong nais na kamtan ay yun po yung buhay na galing sa ating Panginoon. Amen? So ang sabi po rito, sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Ang Diyos lamang ang mabuti." Amen? Minsan sa buhay po natin, minsan meron tayong kakilala, amen, kaibigan, katrabaho, na sa tingin natin ay mabuti. Tama po? Pero alam niyo po, bilang Kristiyano, ano sa nakikita natin iyon, ang sabihin natin, napakabuti ng Diyos sa buhay mo. Sister, yung brother man. Tama po? Amen? So, napakabuti ng Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, pinapakita rito, na, kasi tingnan niyo po, ang Diyos na nga yun eh. Pero ano sabi niya, bakit mo ako sinasabihan ng mabuti? Walang ibang mabuti kundi ang Diyos. Tinuturuan po tayo na tayo po ay magkaroon ng pagpuri, amen, na mabuti po ang Diyos. Amen po mga kapatid ko? Amen. So, dito po sa katanungan ng isang pinuno ng bayan, ito po yung ang lalaking mayaman, ganito po ang ating maririnig. So, ang sabi po ng ating Panginoon, "Alam mo, ang mga utos, huwag kang mangangalunya." Malinaw po yan na sinasabi ng ating Panginoon dito po sa Lucas, na alam mo, sabi niya sa lalaking mayaman, ang utos, huwag kang mangangalunya. Amen? At itong utos nito ay isinulat sa Exodus 20:14. Malinaw na sinasabi dyan, huwag kang mangangalunya, sabi ng ating dakilang Diyos na buhay. So, ibig sabihin mga kapatid ko, ito ay inuutos ng Diyos at sinabi doon sa lalaking mayaman upang maganap ang ibig at nais ng Diyos. At kapag nangyari ito, tunay nga na ang katanungan ng isang mayaman ay makakamtan niya sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? So alam naman po natin na ang pangangalo niya ay hindi magkakaroon ng kaligtasan at hindi niya makukuha, makakamtan ang buhay na walang hanggan. Pero alam niyo po, mayroong isang lingkod ng Diyos na karapat-dapat din nating sundan ang kanyang yapak. Amen. Siya po ay nagtanggi sa pagdating ng pangangalo niya. Si Jose po yun. Amen. Alam niyo po,
si Jose at ang asawa ni Potiphar, itong asawa ni Potiphar, mga kapatid ko, talagang malaki ang pagnanasa niya kay Jose. Kasi si Jose po, makisig na lalaki. Matipuno ang kanyang pangangatawan at talagang napakapugi. Amen? So ganito po ang nangyari. So, dumating ang panahon dito po sa Genesis na atin pong mababasa sa kabanata 30 sa talata po ng 7. Ang sabi po, dumating ang panahon na pinagnanasaan siya ng asawa ni Potiphar. Sinabi nito, "Sipingan mo ako." Biro mo, isang babae, amen, na nagsisigaw doon sa panahon nila. Sabi kay Jose, "Sipingan mo ako." Karungan-duman. Amen. Ano ang sabi? Tumanggi si Jose. At ang sabi, "Panatag po ang kalooban ng aking Panginoon. Sapagkat ako'y narito, ginawa niya akong katiwala." Amen? Yan po ang sagot niya sa babae. Ibig sabihin, mga kapatid ko, isang tao na kung saan nakarapat-dapat tularan. Bakit? Dahil pagdating sa mga bagay na talagang hindi gusto ng Diyos, sensitibo siya. Amen? Ito pa ipapatuloy po natin. Ang sabi po dito, "At pinamahalan niya sa akin ang lahat ng bahay na ito, maliban sa inyo," sabi ni Jose, "na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang gayon kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos." Amen? Tingnan niyo po, ganun kalaki ang pagtanggi niya ni Jose sa ganung panunukso sa asawa ni Potiphar. Amen? Sa buhay po natin, mga kapatid ko, lalo-lalo na tayo mga Kristiyano, babae at lalaki. Amen? Tayo po ay pinili ng Diyos upang tayo po ay makapananalig sa Kanya. Amen? So malinaw na ito ang mga narinig po natin. Amen? Ay naatin na po nabasa. Nalaman. Amen? Dapat tayo pong mga Kristiyano, babae at lalaki, kailangan mabuhay po doon sa sinasabi ng Diyos na buhay. Hindi po dapat na ito po na atin pong narinig, amen, na pangangalo niya ay wala po dapat sa bawat buhay sa mga babae at lalaki ng mga Kristiyano. Amen? Kung ikaw may asawa na, amen, babae at lalaki, bilang Kristiyano, manatili ka sa asawa mo. Manatili ka sa Diyos na nag-iisa, na nagpatnubay mula noon sa ating mga buhay. Tayo po ay inahon mula sa pagkasala, tayo po ay binago ng Diyos. Amen? So malinaw na sinasabi po dito, huwag mangalo niya. Amen? So ituloy po natin. So anong sabi? Huwag kang papatay. Amen? Dapat ang mga Kristiyano ay hindi na pumapatay ng kanyang kapwa. Amen? Dahil tayo po sa Genesis chapter 1 verse 26, nilalang ng Diyos ang mga tao ayon sa kanyang wangis at larawan. Tapos papatayin mo? Nasaan ang katarungan? Amen? So, mapalad po tayong mga tao na tayo po ay hindi nakagawa ng gayong pagkakasala. Amen? Mapalad po tayo mga Kristiyano na tinawag ng Diyos na hindi po nangyari sa buhay natin na tayo po ay nakapatay ng kapwa-tao. Tama po mga kapatid? Malinaw na sinasabi dyan, amen, iniutos na ito ng Diyos. Doon din sa Exodo, ito po yung, sa Exodo po, yung 10 utos, amen, na huwag kang papatay sa Exodo 20:13. Dahil yan po ay hindi kabubuti ng bawat tao. Amen. Hindi mabuti ang pumatay ng kapwa-tao. Yan po ay magiging sanhi ng ating pagkakasala at yan po ang magiging dahilan upang tayo ay hindi makapasok sa kaharian ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabay-sabay na palakpak sa ating Diyos na buhay. Amen. So ano bang sabi? Huwag kang magnanakaw. Mga kapatid ko, ang pagnanakaw ay karumalduman sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Hindi po pinahintulutan ng Diyos na magnakaw, lalong-lalo na sa ating mga Kristiyano. Amen. Kahit 25 centavos pa yan na kinuha mo na hindi mo pinaalam, pagnanakaw pa rin yan.
Nagnakaw ka ng 1,000,000 sa 5 piso, pag nanakaw pa rin yan mga kapatid ko. Amen? Kaya dapat sa mga Kristiyano, walang magnanakaw. Pero tayong mga Kristiyano, tayo po yung mga binago ng Diyos, abay pinaghinahalaan pa na magnanakaw. Mayroon pa ako na naririnig. Ikay niya mga born again, mga magnanakaw. Matakawan niya sa pira, galit sa salapi. Yan po ang aking naririnig. Hindi yata nila naunawaan kung anong born again eh. Amen? Hindi yata nila nabasa ang John 3:3. Amen? Maliban na kayo ipanganak muli, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Amen? Doon pag sa English to, nandun yung born again. Amen? Hindi nila yata naunawaan na ang isang born again kapag nakakay Kristo na, may pagbabago. Pero pinagbibintangan na magnanakaw. Hindi po yan totoo. Kung mayroon man gano'n na magnanakaw sa iba siguro yun. Pero dito po sa Jesus is my life, may tinatag ng Diyos sa pamamagitan ng ating mahal na pastora, walang magnanakaw. Amen? Dahil ang sinasabi nila ng pagnanakaw, dahil dyan sa tithes and offering. Hindi nila naunawaan yun. Hindi kasi sila born again. Dahil kung born again sila, mauunawaan dapat nila na kailangan natin magbigay sa ating dakilang Diyos na buhay. Kasi ang rason nila, di ba, rason nila kasi, ani ng Diyos yan. Di ba? Ang Diyos nasa langit, ani ng Diyos yan. Pero hindi nila alam na ang pagbibigay, amen sa Diyos, dahil yan po sa pangangailangan ng templo. Lahat ng gamit kailangan bilhin sa panahon natin ngayon. Pera ang kailangan yan. Hindi yan magic. Di ba? Pag minadic mo, okay na. Hindi walang ganun. Kaya ginawa ng Diyos yun, ang mga kapatid ko. Ginawa niya ang pagbibigay para turuan tayo na hindi tayo maging sakim. Na hindi maging magnanakaw. Pero sila, magnanakaw pa rin. Tingin nila sa atin. Ay, nagkakamali kayo. Hindi po kami magnanakaw. Ginagawa lang namin ang gusto ng Diyos. Sabi-sabi na. Amen? So ano ba sabi? Huwag kang tatayong saksi para sa kasinungalingan. Ayan ang problema mga kapatid minsan eh. Yeah. Minsan pag may isang tao na gusto niyang pagkasalain o pagbintangan ng isang tao, mayroon siyang kukunin na mag-init-init. Yeah. Mayroon kukunin na siguro mag-uho ka lang kahit hindi pa alam niya. Amen? Kailangan sa buhay natin, pag hindi natin alam ang pangyayari, tapos may nagsabi sa iyo na ganito, ganon si sister, brother, huwag kang masyado makinig muna dyan. Amen? Tingnan mo muna kung anong pangyayari. Basta-basta ka lang na, ganun ba? Talaga, totoo yun? Ha? Sinichismis nyo na eh. Hindi po dito ha? Sa iba yun. Amen? Dahil dito sa Jesus My Life, walang chismusa. Walang chismuso. Amen? Sabay-sabay yung walang sa Diyos. Amen? Dito po kasi, ipinapanalangin kasi ng bawat isa ang mga nanghihina para lumakas. Tama po mga kapatid ko? Dapat po sa buhay po natin, hindi po dapat tayo nakikiayon, lalo-lalo na kung kasinungalingan lang din naman. Amen? Huwag tayo mag-email kung hindi naman natin alam ang pangyayari. Talaga? Ganun pa na talaga si sister, si brother? Totoo ba yun? Pagkatapos, pupunta sa kabila. Ganito pala si, ganito, ganun. Walang ganun dapat mga kapatid. Kailangan, chill lang, relax lang, simple your mouth. Walang maingay. Tama? Dapat ang gawin ng Kristiyano, manalangin. Ang sabi po ng Awit chapter 4 verse 4, huwag niyong hayaan na kayo ay makasala. Pumasok kayo ng kwarto at manahimik na ibig sabihin, manalangin kayo. Amen? Sabay-sabay, manalangin. Amen? So, ano bang sabi? Igalang mo ang iyong ama at ina sa mga anak. Amen? Ang sabi po ng Biblia, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Kung ano ang ibig at nais ng inyong mga magulang, kung ito naman ay para sa ikabubuti ninyong mga anak, pakinggan ang kanilang tinig. Amen? Huwag suwayin. Dahil malinaw na sinasabi nito, igalang mo anuman ang estado sa buhay ng iyong mga magulang. Mahirap man, mayaman man yan, kung anuman ugali, mayroon yan. Malinaw ang sinasabi po ng Biblia, igalang ninyo pa rin ang inyong ama at ina. Walang sinabi dito na kapag masama ang ugali ng inyong ama at ina, huwag nyo silang igalang, wala pong ganon. Amen? Malinaw na sinasabi dito, igalang ninyo ang inyong ama at ina. Dahil ang inyong ama at ina,
yan po ay ginamit ng Diyos upang kayo ay iluwal at makita ninyo ang kagandahan ng mundo. Sabay-sabay na palakpak sa ating Diyos, mga kapatid. Amen. So yan po ang sinasabi po ng Exodus chapter 20. Amen. Verse 12. Sa paggalang po ito. Ano ba ang magiging benepisyo sa paggalang sa inyong mga magulang? Mga anak, ito po ang sabi. Igalang mo ang inyong ama at ina, sa gayoy, mabubuhay ka ng matagal sa lupa at ibinigay sa inyo ng Panginoon na inyong Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, sa paggalang ninyo sa inyong ama at ina, dito sa ibabaw ng mundong ito, may bonus kayo na tatagal at pahaba ang buhay ninyo sa ibabaw ng lupang ito. Sabay-sabay na palakpak sa atin. Mas lalo na po, mga kapatid ko, amen, na ang Diyos na higit sa lahat na ginagalang ninyo, natin lahat, amen, hanggang kamatayan, dahil hindi lang po sa paghaba ng buhay dito sa lupa ang ibibigay ng Diyos, bagkos ang gusto niya na maranasan ng mga gumagalang sa Diyos, amen, buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na palakpak natin dati ng Diyos ng buhay. Ngayon, mga kapatid ko, ituloy po natin. Yung lahat po na yan ay nabanggit ng ating Panginoon sa lalaking mayaman na nagtanong. Sabihin na lang natin na tayo po ang nagtatanong sa ating Panginoon. Na Panginoon Diyos, ano po ba ang aming gagawin upang kami magamit ng buhay na walang hanggan? Tayo na po nagtanong. Tama? Ito po ang sabi ng Panginoon. Ituloy po natin. Ito po yung sinabi pala ng lalaki. Gaya narinig na niya. Amen, yung utos na sinabi ng Panginoon. Tama po? Ito po ang sagot ng lalaki. Ang sabi niya, sinabi ng lalaki, ang lahat pong iyan ay tinupad ko na mula pa ng pagkabata. Ibig sabihin, mahusay. Amen, masunurin. Masunurin itong isang pinuno ng bayan. Amen, masunurin kasi tingnan niyo po. Natupad na raw niya eh. Hindi na siya nangangalunya. Hindi siya pumapatay. Hindi siya nagnanakaw. Hindi siya nagsasaksi ng bawang kasinungalingan. Amen? Ginagalang pa niya ang kanyang ama at ina. Tinupad ng lalaking ito. Hindi ba kayo natutuwa kung gano'n ang natin ang gawa? Amen? Nakakatuwa, tama po? Pero anong sabi ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, pagkarinig nito ay sinabi ni Jesus, isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ba may isang bagay pa pala? Kung natupad na natin yung mga nabanggit na nauna, amen, congratulations sa inyo at sa akin. Pero, mayroon pang kulang, mga kapatid. May kulang pa pala. Eh ano yung kulang? So ang sabi dito, ipagpili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi ang pinagbilhan sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Amen? Pagkatapos ay balik ka at sumunod sa akin. Yan po ang sinabi ng Panginoon. Ano ang kulang ng isang lalaki? Sapagkat ang isang lalaking ito ay mayaman. Amen? Malinaw na sinasabi ng ating Panginoon, ipagbili mo ang iyong ari-arian at muli ay ipamahagi sa mga dukha, sa mga kapatid mong mga walang maraming pera. Ibig sabihin, kung ikaw isang mayaman, ang sabi ng Panginoon, ipagbili mo raw ang iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha. Kaya po natin yan? Kaya po natin ibinta ang ating kayamanan para ipamigay sa mga dukha? Amen? Kung ikaw talaga totoong Kristiyano, talaga magagawa mo yan. Amen? Pero, ano ang sabi? Ano ang nangyari? Sa lalaki nung narinig niya ang sinabi ng Panginoon. Ang sabi dito, nalungkot ang lalaki. Nalungkot dahil, pero mo ibibinta yung kanyang ari-arian para ipamigay lang sa iyo at sa akin? Nalungkot siya. Amen? Eh kung tayo bibigyan ng mayaman, kung malungkot man siya, natuwa naman tayo. Binigyan tayo ng kayamanan, nabahagi ng tama po. Amen. Ituloy po natin. So ang sabi, sapagkat siya ay napakayaman. Yan po ang problema talaga sa mayaman.
Alam niyo po mga kapatid, hindi po lahat mga mayaman. Doon po sa mga mayaman, amen, hindi po lahat. Mayroon din po kasi mga mayaman, yumaman sila dahil sila po ay nakasunod sa kalooban ng Diyos. Doon naman po sa mga mayaman, dahil nagsikap sila sa sarili nilang lakas at sa kanilang mga diploma, pero wala silang Diyos. Amen. So malulungkot talaga sila kapag sila ay mamigay. Amen. Kaya alam niyo po, ang kaharian ng langit ay napakahirap kunin. Amen. Napakahirap matanggap ang buhay na walang hanggan. Dahil marami ang iyong gagawin. Maraming sakripisyo. Lalo na kung isa kang mayaman. Hindi lahat ng mayaman, pero marami sa mga mayaman, mata pobre. Di ba? Marami sa mga mayaman, dahil sila mayaman, pag nakita nila ang isang mahirap, nilalait nila. Amen. Pero hindi po lahat ng mayaman. Dahil meron din mayaman, kapag nakita nila ang isang mahirap, tinutulungan. How much more na isa kang lingkod ng Diyos. Pinamahagi mo ang iyong kayamanan sa mga dukha, sa iyong mga kapatiran. Problema natin, Mike. Amen. Papalitan ni Lord ko. Praise the Lord. Sabay-sabay mo na palakpakan Diyos sa buhay. Amen. So kapag ikaw ay mayaman, amen, sa Panginoon, at ginagawa mo ang gusto ng Diyos, ipinamamahagi mo ang iyong kayamanan, binibigyan mo ng damit, pagkain, pira, at marami pang iba, etc. Ginagawa mo yun, kapatid ko, tuwa ang Diyos sa iyo. Amen. Ikaw nga sa aking narinig mas mapalad yung mga nagbibigay kaysa sa mga tumatanggap. Amen. Kaya kung kayo ay maraming ari-arian, ipamigay nyo na. Kung sobra-sobra rin naman. Higit sa lahat sa gawain ng Diyos. Amen. Una, hindi mapapawalang kabuluhan ang inyong kayamanan. Bagkos ay magkakaroon ng kabuluhan sapagkat ikaw ay nagtatanim. Amen. Sa ubasan ng Diyos. Kapag nagtanim ka, alam naman natin pag ito ay tumubo, namunga, marami ang bunga, maraming pagpapala. Amen. Sabay-sabay na pala sa ating pinubuhan. At ano yung mga pagpapala? Akala kasi ng iba, kayamanan, pera, bahay at lupa, wala naman pong masama dyan. Kung magkaroon ka niya, pasalamatan mo Diyos, kasi bonus yan. Amen. Akala kasi ng iba, na kapag naglilingkod ka sa Panginoon, amen, yayaman ka, dadami ang pera mo, bahay at lupa, at marami pang iba. Yun po ang alam ng iba Amen. Akala nila kasi magkakakotse ka, magkakaroon ka ng mga bagay-bagay, ng kayamanan sa lupa. So, mga kapatid ko, bonus po ng Diyos yan. Amen. Alam niyo po, ang kayamanan sa Diyos, amen, dahil ikaw ay naglilingkod sa Kanya, una, magkakaroon ka ng kapayapaan, pero magulo ang mundo. Tama po? Kahit magulo ang mundo, may kapayapaan ka. Amen. Kayamanan po na kung saan ay hindi mabili kung kani-kanino. Nagmumula po yan sa Diyos, binibigay libre. Tama po mga kapatid ko, kapag ikaw ay may sakit karamdaman, may tiwala ka sa Diyos, may kagalingan. Kayamanan na binibigay ng Diyos, pinananatili niya. Amen, palakpakan mo na kayo sa Diyos. Nabubulol pa ako. Pinananatili niya ang lakas para makapagsamba ka sa Kanya. Amen. Magkakaroon ka ng solusyon ng mga problema at pagsubok, bagamat andyan yan. Amen. Kayamanan na nagmumula sa Diyos na hindi na maunawaan ng marami. Ang alam kasi pera Amen. Tapos, pagbibintangan pa tayo magnanakaw. Amen. Born again na yan. Magnanakaw. Hindi nila alam na tayo umasa sa Diyos ng kapayapaan, ng kagalingan. Amen. Solusyon ng problema. Tapos magnanakaw tayo. Narinig nyo na yan? Kung sino man yun, hindi natin sila ginagats. Mahal natin sila sa Diyos. Amen? So ituloy po natin mga kapatid ko. So ang sabi dito, nakita ni Jesus na nalungkot ang lalaki, kaya sinabi niya, napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya mahirap po sa isang mayaman
na makapasok sa kaharian ng Diyos kung ito po ay sakim. Mga kapatid ko, mahirap sa isang mayaman na makapasok sa kaharian ng langit. Bakit? Dahil hindi nila maibahagi ang kanilang kayamanan sa mga dukha. Amen? Wala silang pusong mapagbigay. Kaya alam niyo po, sa buhay na ito, mapalad ang mga mayayaman na kung saan ay talagang may malasakit sa maraming tao, lalo na pag mga Kristiyano. Amen? Alam niyo po, mahirap talaga makapasok sa kaharian ng langit kung wala kang pag-ibig sa ating Diyos na buhay at maging sa ating kapwa. Sabay-sabay na pala pagkasin sa buhay. Ituloy po natin. So, ang sabi po rito, nagtanong ang mga taong nakarinig nito, kung gayon, sino ang maliligtas? Ang tanong ng mga tao na nakarinig. Sino mga ba makakaligtas? Amen? Alam niyo po, sa buhay po natin bilang Kristiyano, hindi po talaga natin malalaman yung kung paano tayo maligtas kung tayo po ay hindi mananampalataya o hindi naniniwala sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? So, sino nga ba ang maliligtas? Amen? Ang sabi naman ng Panginoon, ang mga bagay na hindi kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos, tugon ni Jesus. Sabay-sabay na palapak sa ating Panginoon. Mga kapatid ko, tayong mga tao, hindi po natin kayang iligtas ang ating mga sarili. Hindi natin kayang pumasok sa kaharian ng langit. Amen? Lahat ng bagay na yan ay hindi kayang gawin ng tao. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang mga bagay na hindi kaya ng tao, kayang gawin ng Diyos, kaya nang iligtas ng ating Panginoong Kristo. Sabay-sabay na palapak sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Dapat sa buhay natin ito, dapat ang una natin pagkakatiwalaan ay ang Diyos. Amen? Kung tayo po ay naniniwala, nagtitiwala tayo sa Diyos na balang araw na kaya kakiligtas ng ating Panginoon. Gagawin ng Diyos yun. Dahil siya lamang ang makakagawa ng lahat ng bagay niya. Amen? Sa mga tao, sa ating mga buhay, na hindi natin kayang gawin. Amen? Ang hindi natin kayang gawin ay patuloy po natin ilapit sa ating dakilang Diyos na buhay. Dahil hindi man natin kaya ang mga bagay na yan, tandaan mo, sa nilapit mo sa Diyos, nagtiwala ka, at Diyos ang gagawa ng lahat ng yan. Para sa pagpapasal ng Panginoon. Diba na sa akin? Hindi ako makakasa sa exam. Grabe, napakahirap. Amen? Sa mga estudyante. Pero alam niyo po mga estudyante, kapag kayo ay naniniwala sa Diyos, bilang kayo ay tinawag ng Panginoon, kabataan ng Diyos, dito sa Jesus My Life, walang imposible sa Diyos. Amen? Imposible sa tao. Amen? Ipagkatiwala niyo sa Diyos. Ang inyong mga suliranin, ang inyong mga inaalala sa pag-aaral ninyo, sa Diyos niyo po iasa. Huwag kay Papa, huwag kay Mama. Amen? Huwag ka kaklase kay teacher dahil mabait ka, pinapaboran ka. Huwag ganun mga kapatid. Sigit sa lahat, laging natin iasa sa lahat at sa Diyos lamang. Amen? Dahil ang lahat ng bagay na hindi natin kaya, sigurado ako pag nilapit mo sa Diyos yan, kaya mo yan dahil tutulungan ka ng Diyos eh. Sabay-sabay na pala sa ating Panginoon, hindi ka ba natutuwa na ang inyong suliranin sa pag-aaral mo, iasa mo sa Diyos, gagawin ng Diyos yan. Makakapasa ka talaga. Magiging pulis ka talaga eh. Ha? Palaki ka naman ng Diyos. Yan ba gusto mo? Gusto mo maging engineer? Ha? Anong gusto ninyo? Kung ano ang gusto ninyo, ilapit nyo sa Diyos, pagkatiwalaan ng Panginoon, siguradong tatagumpay kayo. Sabay-sabay na pala ng ating Panginoon. Alam niyo po ang pangarap ko nung ako'y bata pa. Sabi ko, magiging pulis ako. Kasi mahilig ako sa mga gira eh. Noong mga panahon ko mga kapatid ko, ulitin ko. Noong mga panahon, mahilig ako sa mga gira, sa mga bakbakan, pero hindi na ako ngayon Ganito po. Ako sa panahon ko noon, dahil mahaba po ko noon mahaba. Ibig sabihin, mula nung namulat ng mata ko, nasilayan ko si Robin Padilla, naging idol ko pa. Kung ano ang galawan ni Robin Padilla, ginagawa ko. Diba? Pinabubukan yung balikat. Amen? Siga-siga. Alam niyo po, noong mga panahon na yun, purihin ng Diyos. Talagang sabi ko gusto kong maging polis. Pero ang style ko Robin Padilla yan.
mga kapatid ko, nung naunawaan ko ngayon, ang maganda pala ng halimbawa at dapat na yung mga sunod ay ang Panginoong Kristo pala. Amen? Ngayon, sabi ko gusto ko maging pulis at gusto ko rin maging driver. Dalawa. Amen? Pero alam niyo po, nung naunawaan ko dito sa Jesus My Life, na ang sagot ng Diyos, tatlo. Yes, wait, no. Amen? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay may gusto sa Diyos, na iyong itinaas sa Diyos, kapag medyo matagal-tagal, wait lang. Doon ka lang sa waiting area, maghintay. Tama? Hintayin mo yung sagot ng Diyos. Kasi wait nga eh. Huwag kang mainit. Ang tagal-tagal ng sagot ng Diyos. Amen. Nagagalit ka na. Mawawalan po tayo ng pananampalataya. Mali po yung mga kapatid. Amen. So, ibig sabihin, pag wait lang, matyaga kang naghihintay. Amen. Meron pa. Ano sabi doon yung, yes. Pag sinabi mo, Lord, gusto ko maging driver. Nag-yes ang Lord. Driver ako ng tricycle. Nagpunong-punong eh. Amen. Sabi na pala sa Diyos. Natupad ba hindi? Eh yung pulis, yung pangarap ng maging pulis, naganap pa hindi? Hindi. Kasi may no. Ang sagot ng Diyos. Amen. Kasi tingnan po, no, sabi ng Diyos, kaya hindi ako naging pulis. Amen. Kasi kung naging pulis ako, hindi ko alam kung ano mangyari. Tama? Ibig sabihin mga kapatid ko, kung mayroon po tayong nilalapit sa Diyos, dapat marunong ka maghintay. Kung tinuhod ka agad ng Diyos, pasalamatan mo agad ng Diyos. Kung hindi, huwag kang malungkot. Dahil kung hindi man ibigay ng Diyos ang gusto mo, baka mayroon pang mas labis dyan ang gusto ng Diyos na ibigay sa'yo. At kung ano man yun, hintayin mo. Manatili ka dyan, ikaw po nakikinig sa salita ng Diyos, manampalataya ka, pagdating ng panahon, bubunga ang iyong pagpapagal, sabi ng sabay-sabay na palakpak sa ating pagpapagal. Yung po sinasabi ng unang Korinto, chapter 15, verse 58, na hindi mawawala ng kabuluhan ng iyong pagpapagal. Amen? So tuloy po tayo. Nagtanong si Pedro, sinabi naman ni Pedro, tingnan po ninyo, iniwan namin ang aming mga tahanan at sumunod sa inyo. Yan po ang sabi ni Apostol Pedro. Iniwan ang kanyang tahanan na ibig sabihin na pag iniwan niya ang kanyang tahanan, sumunod siya sa Diyos. Halimbawa, dahil ang mga panahon na yun, 2,000 years ago, ang ating Panginoong Jesucristo, siya po ay nagbahay-bahay nung siya po ay nagkatawang tao. Nagbahay-bahay, na ibig sabihin, nagkaroon ng gawain sa bawat bahay. Yan po ang minister, amen, ng ating Panginoon nung siya po ay nagkatawang tao. Ibig sabihin, sabi ni Apostol Pedro, Panginoon, iniwan ko ang aming tahanan at sumunod sa inyo. Dapat ganun po tayo eh. Amen? Katulad ko ngayon, nandiyan ka ngayon, nakaupo. Iniwan mo yung hugasin mo doon, nakatambak. Di ba? Iniwan mo yung hugasin eh. Iniwan mo yung labahan mo. Iniwan mo yung pamilya mo. Iniwan mo yung tahanan mo. Makasunod ka lamang sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. So, ibig sabihin, mapalad ka kung mayroon kang pusong ganun. Dahil ang pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa sa ating mga sarili. Dahil ang pananampalataya, amen, nagdudulot siya ng kaligtasan. Amen. Nagdudulot siya ng buhay sa bawat buhay natin. Amen. Nagkakaroon tayo ng mabuting buhay kapag tayo po ay may pananampalataya. Na ibig sabihin, kapag ikaw ay may pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, naiiwas ka sa bisyo ng kasalanan. Naiiwas ka doon sa mga masama at pagkarumalduman ng mga gawain. Amen. Dahil mayroon kang pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya ang pananampalataya, kailangan ito po ay manatili sa bawat tao. Amen. Dahil ang pananampalataya at pagsunod sa ating dakilang Diyos na buhay, amen, ay mayroong kabuluhan. May kaligtasan, mga kapatid ko. Amen.
kung sa iyong pagsunod sa ating Panginoon, nagkaroon ka ng mga bagay-bagay sa ibabaw ng mundong ito, material na bagay, anuman yan na iyong nakamtan dahil sa pagsunod mo, bonus po ng Diyos yan, pasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Malakas ka. Amen? Malusog ka. Tama po? O may nararamdaman ka, may sakit ka na naramdaman, pero nandiyan ka. Nakikinig sa salita ng Diyos, umaasa ka, mapalad ka pa rin mga kapatid ko. Amen? Dahil hindi po tatagal yan. Ibig sabihin, hindi po siya mananatili. Pansamantala lang po na mararanasan ng mga tao. Amen? Lahat ang mayroon sa atin. Sakit karamdaman, problema, pagsubok at marami pang iba. Pansamantala lang po yan. Dahil ang sabi po ng pahayag, amen, dahil sa ating pagtitiwala pa rin ng bantaya sa ating Diyos na buhay, papahirin niya ating mga luha. Sabay-sabay na palakpak sa ating Diyos na buhay. Ibig sabihin, kapag pinahid na yan, amen, magkakaroon ka ng lubos na kagalakan sa ating Diyos na buhay. At higit sa lahat, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Amen. So mga kapatid, ang pinag-uusapan po natin, paano nga ba makakamta ng isang lalaki ang buhay na walang hanggan? Yan po ang kanyang tanong sa ating Panginoon. Amen. So, dito malalaman po natin dahil ito ay naisulat na ng ating Panginoon. Ibig sabihin, gagawin na lang po natin, susundin na lang natin. Amen. Kung yun po ang gusto natin. Choice po natin. Makasunod o hindi. Choice po natin yan. Amen. Pero mas maganda yung laya na ibinigay ng Diyos sa bawat tao. Laya. Amen. Na kung saan ay dapat magamit ang kalayaan ito. Ang iba kasi ginagamit ang kanyang kalayaan sa paggawa ng kasalanan. Mali po yung mga kapatid ko. Amen. Yung iba kasi ang kalayaan nila ginagamit. Amen. Kung paano yumaman. Wala pong masama riyan. Amen. Pero ang kalayaan na ibig kong malaman natin lahat na dapat higit sa lahat na magamit ito. Amen. Ang kalayaan ng pagsunod at pagsamba mo sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ganun kabuti ang Diyos. Hindi niya hayaan na tayo po ay mapahamak sa mga ginagawa natin. Bagkus, kung mayroon tayong mali na ginagawa, pinaalalahanan tayo. Tama po mga kapatid, pinapayuhan tayo na huwag ganyan. Dahil mapapasama ka riyan. Amen. Kung ano yung mabuti, kung ano yung gusto ng Diyos sa buhay natin, yun po ang gusto niya makarating sa buhay natin. At yun ang gusto niya na masunod natin. Amen. Amen. So, yan po ang sabi ni Apostol Pedro. Iniwan po namin ang aming mga tahanan. Ito nga po kami ngayon, sumusunod sa iyo, sabi niya. Amen. So, ano ang sabi? Ano ang sabi? Sa talata ng 20, sinabi sa kanila ni Jesus, tandaan ninyo, kapag iniwan ninyo man ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos. Yan po ang sabi ng Panginoon. Ano daw? Ang sinuman daw mag-iwan ng kanyang tahanan, asawa, anak, magulang, kapatid, alang-alang daw sa pagsunod sa kanya. Amen? Mga kapatid ko, ganito po yung pag-iwan. Baka akala nyo, tuluyan natin iwanan natin, yun natin balikan. Mali po yung mga kapatid ko. Mali. Ganito po yun. Yung pag-iwan po, halimbawa, sa isang asawa, iiwan mo siya pansamantala, diyan ka lang muna sa bahay dahil ako ay hahayo. Diyan ka lang muna dahil pagdating ko, gutom ako, magluto ka. Diyan ka lang muna ate, kuya, nanay, tatay. Amen? Diyan lang muna po kayo dahil ako ay inuutosan ng Diyos. Amen? Hahayo ako, aabutin natin yung mga kapatid natin na roon dahil nangangailangan ng kaligtasan. At pagkatapos mong masunod ang Panginoon, bumalik ka na sa iyong iniwan, matutuwa sila sa iyo. Brother Sani, hindi naman natuwa yung iba sa akin Di ba, nagalit pa nga Di ba? Pinagbibintangan na nga ako ng ganito ganon Yung iba naman, sinabihan pa, baka lumagpas ka pa ng langit Ganun ba yung Brother Sani? Hayaan mo lang sila. Dahil pagdating ng panahon, sa araw-araw niyang nakikita sa iyo, at araw-araw mong ginagawa sa Panginoon, matutuwa na rin yan sila. Nagantay ka lang, tsaka ka na maghintay. Amen? At ano ang benepisyo sa pag-iwan mo sa iyong pamilya, sa iyong tahanan,
Amen? Anong benepisyo rito? Mga kapatid ko, ang sabi ko rito, tuloy ko natin. Ulitin ko. Tandaan ninyo, kapag iniwan ni Numan ang kanyang tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang o mga anak, alang-alang sa kaharian ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, tatanggap siya ng higit pa sa panahong ito. Ibig sabihin, kung ginagawa mo sa Panginoon ang ayon sa kanyang kalooban, sa panahong ito, tatanggap ka. Ano ang sabi, anong karugtong? At sa panahong darating. Ang sabi ng Panginoon, sa darating na panahon tatanggap ka ng ano? Ng buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Amen. Malinaw na sinasabi, tatanggap siya ng buhay ng walang hanggan. Yan po ang ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga nag-iwan ng tahanan. Amen. Amen. Mga kapatid ko, gusto ko lang ipalinawin ang lahat ng ito. Bilang Kristiyano, iwan po natin ang dapat iwan. Amen. Iwanan natin kung anong dapat na pinaiwan ng Diyos. Halimbawa, sa buhay ko na lang. Amen. Bilang Kristiyano, may pinaiiwan siya. So, iniwan ko ang pag-inom ko ng alak. Iniwan ko ang aking paninigarilyo. Mga kapatid ko, iniwan ko ang pagiging basag ulo. Amen. Iniwan ko ang pagiging chismoso. At iniwan ko pa ang maraming iba. Amen. Makasunod lamang sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid, hindi po ako perfectong tao. Wala naman akong may papakita sa inyong diploma. Wala naman akong may papakita sa inyong kayamanan. Amen. Kundi ang masasabi ko lang, dahil sa kahabagan ng Diyos, sa kabutihan ng Diyos, ang isang tulad ko, tulad po nating lahat, ay binigyan ng pagkakataon upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na palakpak sa ating Diyos sa buhay. Amen. Hindi na mahalaga kung anong sitwasyon ng buhay mo eh. Mayaman ka, mahirap ka, may pinag-aralan ka man o wala. Amen. Alam niyo po kung anong mahalaga? Relasyon mo sa Diyos. Amen. Amen. Yun po ang pinakamahalaga eh. Hindi na mahalaga kung maganda ka, pugi ka, makisig ka, magandang lalaki, magandang babae. Ikaw na ang pinakatanyag sa buong mundo. Hindi po mahalaga yan, hindi po issue yan eh. Alam niyo ba kung anong issue sa ating pag-aaral na ito? Buhay na walang hanggan. Ang gusto ng Diyos, magkamit ka ng buhay na walang hanggan, kapatid. Buhay na walang hanggan. Ang sabi ng Panginoon, magpatuloy ka lang sa pagsunod sa kanyang kalooban. Sabi-sabi na palakpak sa ating sa buhay. Ibig sabihin, marami tayong iiwanan sa ating buhay. Amen? Dapat natin iwanan talaga eh. Dahil itong ating mga tinataglay, kung ito hindi kalooban ng Diyos, nagiging batik sa ating buhay. Nagiging bigat, nagiging sanhi sa hindi natin pagpasok sa kaharian ng langit. Amen? Tama po mga kapatid ko. Kaya sa buhay natin, huwag kang mag-alala. Amen? Kung wala ka mang perang marami. Huwag kang mag-alala kung wala kang tuloy-tuloy na trabaho. Alam niyo po mga kapatid ko, alam niya ni brother, no? Na ang trabaho ko, 2 araw lang eh. Tama ba? Ang pasok namin kay Ate Reggie eh, 2 araw lang, Lunes at Webes, minsan half day pa. Amen? Pero bakit ako nagtsatsaga? Amen? Alam niyo po, pabor sa akin yun eh. Kahit na gano'n na po ang pasok ko, trabaho ko, pabor po sa akin. Alam niyo kung bakit? Una, nagagawa ko yung trabaho ko sa trabaho para sa pambili ko ng suka, toyo, pang-adobo. At yung mga hindi ko pinapasukan trabaho, mga kapatid ko, pinapasok ko naman sa trabaho sa Diyos. Bible study, pagbabasa ng Biblia, amen, pananalangin. Tama po, yun po ang trabaho na aking ginagawa kapag wala akong trabaho para sa aking pangangailangan. Dapat ganun po tayo. Ito naman, ang trabaho ko dati sa Santa Maria. Talagang full time po yun. Lunes hanggang Sabado. So, tingnan niyo po. Grabe trabaho ko. Tarlac, Bataan, Pasig. Lalo na pag natapat sa gawain. Halimbawa, hermeneutics. Gabi ng Huwebes. Pag natapat, nasa malayong lugar ako. Alam mo, nagmamadali ako umuwi. Minsan darating ako ng alas 9 sa trabaho. Santa Maria ko yun. Magbabay pa ako nito kay litit ng bike na gamit ko. 45 minutes pa ang biyahe.
Nagmamadali pa ako umuwi. Makakarating ako ng gawain. Patapos na. Losing prayer pa nga minsan eh. Pero hinahabol ko yun. Ang puso ko kasi, gusto kong makahabot eh. Gusto kong makarinig ng salita ng Diyos. Amen? Yun po ang puso ko. Amen? Tingnan nyo, darating ang Sabado, prayer and fasting. Bataan ako. Tapos alas 3 pa lang, walang merienda. Gutom na ako, naghahagis pa ako. Ako nagda-drive. Driver na, penalty pa. Amen? Tunaw na tunaw yung kinain ko. Babiyahe kami, pauwi na. Prayer and fasting. Ang dadaanan namin mga building, wala makakainan. Umuwi na lang ako pagdating na alas 6, walang kain. Nilaban ko yun. Sabi-sabi na plasok sa ating sa buhay. Nilaban ko po yun. Ibig sabihin, pag lampas ng alas 6, hindi na po ako kumain. Dumating ako ng Santa Maria. Alas 10:30 na, o what? Hindi ko alam. Pag uwi ko, gutom na gutom ako. Nagbike pa ako. Naabutan ko pa ang prayer and fasting. Hindi na maihangat ang ating kamay dahil sa sobrang gutom. Prayer and fasting po yun. Kailangan ko pong mag-ayuno, kailangan ko mag-fasting. Bilang lingkod ng Diyos, alipin ng Diyos. Amen? Tingnan niyo po. Sa aking pagmamadali, hindi na po ako dumaritso sa amin. Hindi na ako umuwi. Gusto ko makarating kagad sa gawain. Dahil doon pala ako nakatira sa old church. sa gawain. Amen? Ibig sabihin mga kapatid ko, yung puso po natin na makasunod sa kalooban ng Diyos, sa hirap at ginhawa, ano man ang ating naranasan sa kalsada, basta pagdating ng gawain na ito ay itinatak o itinanim na sa puso mo, sinabi na ng Diyos, gawin po natin. Brother, sana ang lakas ng loob mo para sabihin yan eh. Ginagawa mo man lahat yan, mga kapatid ko, ginawa ko po ang lahat ng iyan. Hindi ko po sasabihin yan kung ako po ay nagpa-tumpik-tumpik lamang. Ibig sabihin, ini-encourage ko po kayong lahat na kung ano ang gawain sa Jesus is my life, may hermeneutic po sa bibis ng gabi. Inaanyahan ko po kayo na sumamat dumalo. Mayroon po prayer fasting po sa Sabado ng gabi. Inaanyahan ko po ang lahat na dumalo. Amen? Para tayo po ay lumago. Amen? Lumawak ang ating kaunawaan. Amen? Sa pagpigil at sa pag-iwas sa kasalanan. Amen? So, ibig sabihin, sa ating pong pananampalataya, sa ating pong pagsunod sa Diyos, sa ating pong pagpapagal, hindi po mawawa ng kabuluhan. Hindi po masasayang. Amen? Yun po ang katotohanan. Ilang taon na po kami rito sa paglilingkod sa ating Panginoon. Naranasan ko ang gutom, naranasan ko talagang maraming nanlalait sa akin, maraming nagagalit kahit hindi mo naman ginagawa ng masama. Naranasan ko po yung bilang naglilingkod sa ating Panginoon. Sa kalsada, hindi maiwasan. Amen, na magkaroon ka ng katunggali, pero kailangan po natin umiwas. Alang-alang sa Panginoon. Naranasan ko ang lahat ng yan. Mula 2014 o 2015 hanggang ngayon, wala po akong absence sa pagsamba kahit isa. Biro niyo po mga kapatid, 2015 to 2025, kahit isang beses wala po akong absence sa pagsamba. Mabuti talaga ang Diyos eh. Amen? Hindi na, sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Hindi na ako hinayaan na ako po ay mawala sa kanyang gawain. Amen? Dahil alam niyo po kung bakit. Ito na nga lang ang aking buhay. Tapos magmamalaki pa ako sa Diyos. Hindi pa ako susunod sa kanyang kalooban. Hindi pa ako dadalo sa kanyang gawain. Aba, sino ba naman ako isang taong putik lamang? Baka pag sinabi ng Diyos, patay ka na, mamamatay ako, wala akong magagawa. Ibuti sana kung mamatay ako, doon ako punta. Diba? Anong ibig ko sabihin? Ibig ko sabihin mga kapatid ko, kahit ganito ang ating estado sa buhay, wag po natin kakalimutan ang pinagagawa ng Diyos. Amen? Sa hirap at ginhawa, may makain man o wala, mamatay, mabuhay. Dapat po mga kapatid, magpatuloy po tayo sa pagsunod sa kalooban ng ating Diyos na buhay. Yan na lang po ang ating magagawa para tayo ay maligtas. Amen? So ano, naunawan po ba natin ang sinasabi dito? Na ang sabi ng isang lalaki na paano ba makamtan ang buhay na walang hanggan? Yun po ang tanong niya sa ating Panginoon. So malinaw na sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Huwag kang mangangalunya. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Amen?
huwag kang sasaksi ng pawang kasinungalingan. Igalan mo ang iyong ama at ina. Itong lalaki, nagawa na raw niya lahat eh. Natupad na niya eh. Amen? Mas maganda sana kung natupad pa niya yung bininta niya ang kanyang mga ari-arian at ipinamahagi sa mga mahirap. Buhay na walang hanggan ang kapalit. Amen? Sabay-sabay palakpak, hindi pa palakpak sa mga nila. Sabay na palakpak sa Diyos sa buhay. Amen? Kaya alam niyo po mga kapatid ko, huwag po tayong magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Dapat sa oras na ito, nasa bahay ka lang eh. Nakahiga dahil naantok eh. Pero nandito tayo ngayon. Bakit? Dahil sa Diyos. Amen? Kahit na ikaw inaantok-antok ka dyan, pero nakikinig ka pa rin sa salita ng Diyos. Amen? Magpatuloy ka lang sa paniniwala sa Kanya dahil may buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na palakpak sa Diyos. Amen? Mga kapatid ko, wag po kayo mainip. Amen? Dahil may kunting salo-saluhan po tayo dyan. Kung ano man yan, pasalamatan natin ang Diyos. Amen? Dahil tunay na ang napakabuti ng ating Panginoon. Mayroon po tayo ng pagsalo-salo, amen, ng tinapay at inumin na ibig sabihin pag-aalala sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung ating pagsalo-salo na inaalala po natin. Amen? Noong mga panahon na si Jesus Christ po ay kasama niya ang kanyang 11 disciple dahil naghudas na po isa. Amen? Nagkano siya ng pag-alaala. Nagpira-piraso po siya ng tinapay. Amen? Para alaala sa kanyang pag-alis sa mundong ito. Amen? At binigyan niya ng kalayaan, ng kaligtasan ng marami. Tama po. Nagkaroon ang lahat ng kaligtasan dahil sa pagkapako sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya yan po ang ating gagawin ngayon. Wala pong mainip. Amen? Dahil mabuti ng Diyos. Kailangan po sa buhay na ito bilang Kristiyano, mula dapat sa umpisa. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay. Inuulit ko. Dapat maging buhay po natin na dapat mula sa umpisa hanggang sa matapos bago tayo mag-uwian. Kailangan tapos na bago mag-uwian. Amen? Amen? Para makita roon sa buhay natin ang katapatan. Tama po? Amen? Ang dapat ay nangyahapon tumayo sa ating Panginoon.